no show sa LTO si Yana Motovlog. Nung nakaraan po, naglabas ng show cause order ang LTO para po magpaliwanag si Yana, yung nag-viral na motovlogger na babae. So, hindi po siya nagpunta. Ang nagpunta po ay yung abogado at may dalang apology letter, pinakita. Ito po ay ayon sa balita sa teleradyo no, napakinggan ko kanina. Ang siste, hindi tinanggap ni Mr. Jimmy Pascua. By the way, Jimmy Pascua pala siya. Dun sa nakaraang vlog ko, akala ko Pascual. So, hindi po tinanggap yung apology niya. So, itutuloy yung kaso, no? Ito po, no, payo ko lang sa mga kapwa ko vlogger or content creator. Di ba hindi tayo masyadong sumikat kung sa maling paraan naman, no? Sikat na siya, may mga follower na siya, halos 100,000 na. Pero gumawa pa siya ng ganong senaryo para lang kumita. No? Hindi ho maganda yung way na ginamit niya para kumita. Bagay, yung kikitain niya ngayon, ibabayad niya doon sa plaintiff niya, sigurado. Baka kulang pa yung kinita niya para doon sa plaintiff na sisingilin sa kanya yung complainant niya. Okay lang na hindi ganong kasikat, basta kasi po tayong mga content creator at vlogger ay pinanonood, maaaring may nakakapanood na bata sa atin at gagayahin, no? Maging idolo nila tayo o gayahin yung ginagawa natin. Tandaan po natin, ang maling gawa ay nagiging tama sa paningin ng mga bata. Kaya hindi maubos yung mga pasaway na bata, at mga bastos na bata, mga walang galang. Dahil sa ibang vlogger na puro kagaguhan ng ginagawa dito sa mundo ng social media. So, akala ng mga kabataan, okay yun, cool yun. So, hindi cool yung ganon. Hindi, ituro natin yung good manner. Hindi na nga yata na ituturo sa school yung good manner. Or dahil sa mga napapanood nila, kaya kahit anong turo ng mga guro nila sa good manner, hindi nila magets. Mas gusto nilang gawin yung mga mali. Ito po, no, hindi siya nagpakita ron. So, pero doon sa content niya, sa vlog niya, ang tapang niya, di ba? Ang sabi niya, ako pa anuin mo. Oh, di ba? O ngayon, haharap ka sa kaso, kumita ka doon sa video, pero gagastusin mo rin yung sa asunto. Huwag natin tularan yung ganon. Maging tayo, maging cool, lalo sa kalye. No? Pinabigyan ko kayo ng tip, no? Kapag po tayo ay nasa manubela, 4-wheel man yan o 2-wheel, kapag po nagkaroon ng insidente na biglaan, nakailangan kayo, ilabas nyo na lang yung kamay nyo. Senyas kayo, hindi ho pa ganon. No? Kapag mga veteranong driver, alam po ibig sabihin nun kapag gumano na tayo. Ibig sabihin, humihingi tayo ng pasensya dun sa mga nakagitgita natin. Kaya tama tayo, kay mali, ganun lang nagdadrive ka, 4-wheel, labas mo lang sa kamay mo sa bintana mo, itaas mo lang. Alam na yon ng driver na nakagitgita mo or nagkabiglaan kayo na humihingi ka ng paumanhin. Hindi naman kabawasan sa pagkatao natin kung hihingi tayo ng paumanhin kung nagkamali tayo o kaya tama tayo kay mali para walang away. Ganun lang, taas mo lang ng ganun yung kamay mo. Maintindihan nyo ng mga veteranong driver. Ngayon sa mga baguhan, baka hindi nyo alam na kapag nilabas nyo yung kamay nyo or nandun ka sa motor, tinaas mong ganun, ay pinaalam ko na sa'yo. Ang ibig sabihin po nun ay umihingi ng pamanhin yung taong nakagitgita nyo kapag nilabas niya ng kamay niya or tinaas niya yung kamay niya. Ganun lang po, yun. Yan po ay makakatulong kaysa magka-away kayo sa kalye. Napakasimple, magpakumbaba ka na lang kung ikaw ang tama. Sa tingin mo tama ka, taas mo na kamay mo. Matagal din ako nagmamaneho. Ang problema ngayon, hindi na ako nakapagmaneho. PWD na po tayo. At yun lamang po, maraming salamat. Ako po si Boss Choyang. Pakipollow po ang aking Facebook, TikTok at YouTube channel. God bless you all po.